Friends of the Divine Mercy Missionaries presents Rays of Mercy Healing Online. Friends, let's welcome, with all the love and mercy of the Lord, Kuya Rene. Good day, friends! Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong Pilipinas. Tayo po ngayon ay nakatutok sa ating programang Rays of Mercy Healing Online. Mga kapatid, mga igsoon, at mga kapatid natin dyan sa iba't ibang panig ng mundo, ay sabi nga, yung ating mga kapatid, lalo na yung ating mga overseas Filipino worshipers, ay yung mga malalapit kay Lord na talagang nananampalataya. Naku po, sa araw na to, sa oras na to mga kapatid, ngayon ay talagang very special day. Bakit? Kasi ito na yung ating pinaghandaan. Ito na yung ating pinagdasal. At dito hingin natin sa gabing ito yung tatlong bagay: provision, protection, and healing. Ang pinakamabigat doon ay kailangan, kapatid, yung talagang dahil nga tayo ay nasa panahon ng pandemic, napakarami po talagang nahihirapan na. Lalo na yung ating mga negosyante, yung mga nawawalan ng hanap buhay. Talagang parang domino effect na yan, mga kapatid. Pero huwag po natin kalilimutan, my dear brothers and sisters in Christ, meron tayong Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. Siya may hawak ng lahat ng kapangyarihan. Siya may hawak ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya itong programang ito ay nakatutok tayo at siya ay sumasa atin. Tandaan po natin, sabi niya, when two or more are gathered in my name, there I am in the midst of them. Ulitin ko po, provision, hingi tayo ng pagpapala. Pwede na nating idugtong hanggang matapos ang taon na to, hanggang mag-Merry Christmas na tayo. Sabi nga, ang haba daw ng celebration dito sa Pilipinas ng Christmas. Ngayon pa lang, hingin na rin natin yon. Provision, pagpapala ng Diyos sa ating mga hapagkainan, mga pangangailangan, protection lalo na. Ang ating buong pamilya, tawagan nyo na, ilapit nyo na, sama-sama po tayo, hingin natin yung protection hanggat merong virus, kahit na anong klaseng virus, hingin natin ang dakilang protection ng ating Panginoon. Higit sa lahat, ang ating mga kapatid na may mga COVID, nahihirapan, at talaga naman physically, talagang weak, ang dami pong nagsasuffer ngayon sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas. Hingin po natin ang kanyang basbas, ang kanyang paglilay ng kanyang kamay sa ating lahat. Total healing din ang ating hilingin. So brothers and sisters in Christ, tunay nga, dito po sa ating programang Rays of Mercy Healing Online. Ito po yung programang mula day 1 ng ating programa ay talagang libo-libo na po talaga ang talagang pinalaya, binless ng Panginoon, pinagaling, wala pong puklat. Araw-araw po ang ating mga kapatid na nagpapasalamat sa ating programa. Kasi nga po tayo po ay punong-puno ng dasal. Alas 8 ng umaga, alas 10 ng umaga, alas 12 ng tanghali, 3 o'clock, the hour of great mercy, 6 o'clock in the evening, 8 o'clock in the evening. Napakarami po nating prayer warriors. Bukod doon, meron din tayong mga prayer meetings every day. Minsan 2 prayer meeting every day. Kasama po lagi ang inyong mga inihiling. Ang sabi ko nga po, ito yung programang puno ng biyaya, himala, at pagpapala. Kung saan tumutugon ang Panginoon sa ating mga dasal, karaingan at kahilingan. Dahil walang imposible sa Diyos. So brothers and sisters in Christ, announcement po, tuloy-tuloy po ang ating mga enrollment all over the Philippines and abroad. At ang pagtatayo natin ng mga clusters at saka mga chapter, bukas na bukas po ang ating ministry sa ating mga gawain. At talaga naman pong maraming salamat sa Diyos at talagang iniingatan tayong lahat. Total enrollment po natin itong nakaraang linggo, 14 pong households, no? Yung pong mga nag-enroll na ng mga emails ng Divine Mercy sa kanilang tahanan nag-request. Ito po sila sa Bacoor, Cavite. Sister Eleanor Reyes, dyan po sa Malabon. Sister Mary Ann Galyemba sa Quezon City.
Sister Jane Amorin, Sister Stephanie Tangaro, Jenny Lumanta and Ragia Caballero, dyan po San Jose del Monte, Bulacan, Sherman and Roslyn Reyno, dyan po sa Bataan, Pretty Lai Simeon, sa Rodriguez Rizal, Marites Adarayan, sa Batangas, Josephine Magdaye and Gerald Malabanan, sa Babag, Lapu-Lapu City, Maricel Berdida, Perla sa Butanan, sa Pasil, Cebu, Lucita Planas and family. Ang total number po ng ating mga clusters as of this week, 347 clusters. Imagine mga kapatid, 347 imahe na umaakit sa iba't ibang mga tahanan na itatransfer natin linggo-linggo. At ito po yung ating mga bagong cluster na Katatay Ulang, Malabon Chapter. Diyan po sa Barangay 8. Sister Yolanda Lozano, welcome po sa inyo lahat sa ating mga babanggitin. Sa Commonwealth, Quezon City, San Antonio de Padua, Sister Mary Ann Capiral. Sa Consolacion, Cebu, Yati Cluster, Aranay Family, Lapu-Lapu City Chapter, Puso Center, Household, Sister Eileen Calo. Sa Bacolod City naman, Charito Heights Cluster, Sister Marites Tabuyan and Green Acres Cluster. Total enrollments po natin, corporates, 550, households 77,106, small business establishments 727, total enrollment 78,383. Ganyan po karami ng mga tahanan ng ating nakitan. Tahanan ng ating pinag-uusapan, hindi yung bilang pa ng pamilya. Kung ilang daang libo na po yan, kung 3 na lang o 4 sa isang pamilya, 280,000 hanggang 300,000 na po yan ang ating nakitan. At meron po kayong mga prayer requests. Nandito po ang ating mga contact number, request for enthronement, prayer request, counseling, community chapter. Yan po, naka-flash po sa inyong screen. Kontakin nyo lang po ang bawat isa sa amin. So, brothers and sisters in Christ, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating Race of Mercy Healing Online. Good day, friends. Today, we will talk about Mama Mary, our powerful intercessor. We Catholics love to ask for the intercession of Mary, the Mother of God. The Blessed Virgin's intercession is so powerful because she is our Queen Mother, and the King, our Lord Jesus Christ, will never refuse the Queen. At ito ay nakita natin sa first miracle of Jesus in the wedding at Cana, na kung saan napansin ni Mama Mary na paubos na yung wine doon sa handaan. At during that time, pag naubusan ng alak ang isang naghahanda, ito ay malaking kahihiyan. Kaya nandun yung motherly love ni Mama Mary. Nilapitan niya kaagad ang kanyang anak na si Jesus kasi ayaw niya na mapahiya yung bagong kasal. Kaya lang, ang initial response ni Jesus Christ, hindi ko pa oras, hindi pa napapanahon. Pero, dahil nga malakas sa kanya si Mama Mary, he eventually granted her request. Because Jesus won't refuse his mother. Jesus will do whatever she asks. Sabi nga nila, mother knows best. So alam ng nanay kung ano yung maganda, ano yung mabuti para sa kanyang minamahal na mga anak. Kaya every time na lumalapit tayo kay Mama Mary, ang hinihingi naman natin ay yung mabuti. Kaya tayo ay nakatitiyak, tayo ay nakasisiguro na ito ay pagbibigyan ng kanyang anak na si Jesus. Kung babalikan natin yung kwento ni Mama Mary, she was full of grace. God lived within her. Paano ba ito nagsimula? Ito ay nagsimula sa loob ng kanilang tahanan sa pamamagitan ng kanyang mga magulang. Si Saints Anne and Joachim, doon nagsimula. Tinuruan nila si Mama Mary to be a loving, kind
daughter, and attentive to God's word, and obedient to God's will. So lahat nagsisimula sa loob ng tahanan. Kaya kayo ngayon, kung kasama ninyo ng inyong mga mahal sa buhay, malinaw ng pagiging mabuti natin, ang pagiging maayos nating anak, pagiging mabuti nating bahagi ng lipunan ay nagsisimula sa ating tahanan. Sa pamamagitan ng ating mga magulang. Kayo mga magulang na nandiyan dyan ngayon, siguraduhin nyo na kayo ay nagiging mabuting halimbawa sa inyong mga anak na kasama nyo ngayon para pagdating ng araw, magkaroon kayo ng mga mabubuti, mababait at matitino na mga anak. Mary was so favorably disposed to God na nung siya ay dalawin ni Angel Gabriel para sabihan, "You will bear a son," na siya magiging savior ng mundo. Noong una, siyempre confused siya. Kasi sabi nga, she was only 14 years old during that time. At medyo hindi pa siya emotionally stable. Yung decision making niya, medyo hindi pa firm. But because of her foundation sa kanyang pamilya na maging obedient to God's will, ano sabi niya? "Let it be done to me according to your word." At alam na natin ang kwento na siya ay nagdalang tao sa pamagitan ng banal na Espiritu. For 9 months, she carried Jesus in her womb, and for 30 years, inalagaan niya si Jesus sa loob ng kanilang tahanan. Kasi alam naman natin, di ba? Jesus started his ministry at the age of 30 up to 33 years old. So for 3 years, nagbimisyon si Jesus Christ. Nandun lang si Mama Mary, nakasupport, very supportive mother sa kanyang anak. At nung si Jesus Christ was crucified at the cross, Mary was there. She suffered with Jesus. And hanggang sa kaduluduluhan, hanggang sa kahuli-hulihan, hindi niya iniwanan ang kanyang mahal na anak. Kaya, sabi nga sa Gospel, Jesus was obedient to Mary. She was obedient to Mary dahil Mary herself was obedient to the will of God. Kung ano yung puno, siya rin ang bunga. Kaya kung ikaw ay obedient ka sa ating God the Father, magiging obedient din sa'yo yung inyong mga mahal sa buhay. So Mary is my instructress who is ever teaching me how to live for God. Sino nagsabi niyan? Si Santa Faustina. Na nagpapaturo siya, nagpapatulong siya, nagpapagabay siya kay Mama Mary kung paano mabuhay para sa Diyos. Kasi kilalang kilala ni Mama Mary ang kanyang anak. Kaya nagdasal din si Santa Faustina ng kanyang intercessory prayer para kay Mama Mary. Ang sabi niya, "O Mary, my mother, I humbly beg of you, cover my soul with your virginal cloak at this very important moment of my life, so that thus I may become dearer to your Son and may worthily praise your Son's mercy before the whole world and throughout all eternity." So hindi lang si Santa Faustina ang humihingi ng intercession ni Mama Mary. Marami dyan, yung mga saints natin, even yung mga kaparian natin, sila rin ay mayroong debosyon at laging nangihingi ng intercession ni Mama Mary. Kasi nga malakas si Mama Mary sa kanyang anak na si Jesus ang ating tagapagligtas. At hanggang sa mga panahon na ito, nararamdaman pa rin natin yung intercession, yung pagmamahal ni Maria sa atin na nandito sa mundong ibabaw sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng mga apparitions. So far, merong at least 12 approved apparitions sa ating Vatican sa pagpapakita ni Mama Mary sa iba't ibang lugar. At ito ay mga evidence of her continuing active presence in the life of the Church, through which she cares for the brethren of her Son who still journey on earth. So hanggang ngayon, hanggang sa mga panahon na ito, may pakialam pa rin sa atin si Mama Mary. Mahal na mahal pa rin tayo ni Mama Mary. At dalawang bagay ang lagi niyang pinapaalala sa atin: to obey and follow Jesus Christ. Ang gustong mangyari ni Mama Mary na gawin natin ay sumunod, sundin ang kalooban ng kanyang minamahal na anak. Dahil yun lang ang tanging paraan para maging matagumpay tayo dito sa mundong ibabaw.
Kaya sa panahon na ito ng pandemya, wala tayong ibang pwedeng asahan. Si Mama Mary lang na siyang gagabay sa atin, siya magiging channel natin para maging answered prayer lahat ng hinihingi natin sa kanyang minamahal na anak na si Jesus. So ngayon mga kapatid ko kay Kristo, I would like to invite you to pray the Memorare. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to thy protection, implored thy help, or sought thy intercession was left unaided. Inspired by this confidence, I fly unto thee, O Virgin of Virgins, my Mother. To thee do I come before thee. I stand sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in thy mercy, hear and answer me. Amen. So tandaan natin mga kapatid ko kay Kristo, kasama ang iyong pamilya na nandito ngayon, kasama natin nanonood, tayo pong lahat ay nakasisiguro na ililigtas tayo ng Panginoon sa COVID-19, sa anumang kapahamakan, at hindi niya tayo pamabayaan. Kung ano po pangangailangan natin, God will provide. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, and God bless us all. Friends, nandito uli ako upang i-share ang patuloy na pagkilos ni Divine Mercy sa ating buhay. Ako po yung last time sharer na nakatanggap ng milagro sa Diyos. At the time, nakapag-start na rin ako bilang propagator sa amin sa Negros. At ngayon, nais kong ipakilala sa inyo ang isa sa mga household na aking naintunan ng image ni Divine Mercy na nakatanggap din ng milagro mula sa Diyos. Siya po si Sis Nida Starco. Salamat kay Sis Joy na inintunan ni ako ng image ni Divine Mercy. Ilang taon po akong nagsuffer sa aking sakit, sa lamunan, hirap akong magsalita, at hirap akong kilos ang buong katawan ko. At dahil kay Divine Mercy, ako ay pinagkalooban ng kagalingan sa aking sakit. Maraming salamat sa Friends of Divine Mercy Missionaries. Tunay na napakabuti ng Diyos. Ilang taon po siya na nagsuffer sa sakit ng kaniyang lalamunan. Hirap po siyang magsalita at hirap siyang ikilos ang buong katawan niya. At nang na-entronan siya, siya po ay biglang nakaupo at nakapagsalita na ng maayos. Salamat sa Diyos, Divine Mercy. Thank you, Brother Renito, Ma'am. God bless us all. Saint John Paul II. To many of us, naabutan pa natin siya. October 16, 1978, when he became a pope. And he ended his papacy when he died on April 2, 2005. So I was on my early 20s then. But I cannot forget na kahit makita ko lang siya sa telebisyon, I can already feel His holiness. He is our beloved Saint John Paul II. Yung iba nga hanggang ngayon ay tinatawag pa rin siyang Pope John Paul II kahit santo na siya. But less is actually known of his works for the propagation of the Divine Mercy devotion. But he was the one who bridged Saint Faustina's mission to us who are still blessed to be alive right now, continuing her mission. The knowledge of Saint Faustina and the revelation of Jesus Christ to her was made known to Pope John Paul II when he was still secretly studying as a priesthood in a seminary in Krakow. He was then Karol Wojtyła, Archbishop of Krakow, who, after Saint Faustina's death, he was the very first to bring and consider Saint Faustina's name to the Congregation of the Causes of the Saints for consideration that Saint Faustina must be beatified. Pope John Paul II defended Saint Faustina when her credibility and the message of the Divine Mercy
was questioned in Rome. In his second papal letter on the year 1980, titled Rich in Mercy, he describes the mercy of God as the presence of a love which is greater than any evil, greater than any sin, and greater than death. He calls on to the church to devote itself to pleading for God's mercy for the whole world. The publishing of this second papal letter was probably the most important event in the life of his Holy Father and in his relationship to Saint Faustina and the message of the Divine Mercy. Gusto niyang ipahiwatig doon na where if not in the Divine Mercy can the world find refuge in the light of hope? God's mercy reveals precisely this truth. Good triumphs over evil. Life is stronger than death, and God's love is more powerful than sin. All this is manifested in Christ's Paschal mystery, in which God appears to us as who He is, a kind, tender-hearted Father, who does not give up in the face of His children's ingratitude, and is always ready to forgive. We must personally experience this mercy if, in turn, we want to be capable of mercy. Let us all learn to forgive. On Mercy Sunday, April 18, 1993, Saint Faustina was beatified by Pope John Paul II in St. Peter's Square. He began in his homily then with a quotation from Saint Faustina's diary. I clearly feel that my mission does not end with my death, but begins. Then on Mercy Sunday, April 30, year 2000, before some 250,000 pilgrims and the television cameras all over the world, Pope John Paul II canonized Saint Faustina Kowalska, the great apostle of divine mercy. In doing so, he also approved the Divine Mercy message and devotion by declaring the second Sunday of Easter as the Divine Mercy Sunday for the Universal Church. In one of the most extraordinary homilies of his pontificate, Pope John Paul II repeated 3 times that Saint Faustina is God's gift to us. She made the message of divine mercy the bridge to the 3rd millennium. He then said, by this act of canonization of Saint Faustina, I intend today to pass this message on to the 3rd millennium. I pass it on to all people so that they will learn to know even better the true face of God and the true face of their neighbor. In fact, love of God and love of neighbor is inseparable. By canonizing Saint Faustina, the Church itself has established divine mercy as devotion for all. So starting today, my brothers and sisters in Christ, we fix our gaze on the face of the risen Christ. Kasama na natin si Saint John Paul II. Let us ask his intercession and let us make our own prayer of trusting abandonment and say with firm hope, Jesus, the risen Lord, I trust in you. My brothers and sisters in Christ, manalangin po tayo. Let us all prepare ourselves to pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our dear Saint John Paul II, you have lived the life that we have right now. Nung ikaw ay nabubuhay sa mundo namin, nakikita mo na at nadama kung anong hirap, takot, at gulo ang meron kami dito sa mundo. Ngayon ay may nakakatakot kaming pandemya.
Kaaway na labis na mabangis, nakakatakot at nakamamatay na hindi makikita ng aming mga mata. Dala ng pandemya na ito ay ang pagkakahiwalay ng mga mahal namin sa buhay kahit o hanggang sa kamatayan. Ang labis na pagkagutom ng mga kapatid namin na nawalan ng mga trabaho at negosyo. Ang pagkakahinto po ng aming mga estudyante sa pagpunta sa mga eskwelahan na sana doon ay matututo silang makipagsalamuha sa iba. Ang hindi pagkakaisa ng tao upang makatulong sa higit na nangangailangan. Ang pagsira ng aming mga tahanan upang tumanggap ng mga bisita at mahal namin sa buhay. At lalo na ang pagsira ng mga simbahan namin. Kaawaan mo kami, aming mahal na santo. Tulungan mo kami na ang aming mga dasal ay pakinggan ng mahal na Diyos. Sabayan mo kami sa aming pagmamakaawa sa ating mabathalang Ama na itigil na ang pandemyang ito. Kung ito man ay ayon sa kagustuhan niya. Samahan mo kami sa aming dasal sa paghingi ng proteksyon, probisyon, at kagalingan laban sa pandemyang ito. At higit sa lahat, kasama ni Saint Faustina at ni mahal na Inang Maria, tulungan mo kaming mabuksan ang aming mga mata at puso upang makita namin ang gustong ipahiwatig at ipagawa ng mahal na Diyos sa lahat ng mga kapatid mong nabubuhay pa ngayon. Kagaya mo at ni Santa Faustina, tulungan mo kaming lahat para kumalat pa ang debosyon ng Divine Mercy. This we ask in Jesus' mighty name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, ako po ay magpapatotoo kung paano kami ginabayan ni Divine Mercy sa aming journey nung mga time na nagkasakit ang aking anak na si Jericho Espulo last July 2021. Nung mga time na po yun, sobrang stress na po kami mag-asawa dahil hindi na po namin alam kung saan po kukuha ng financial support. Pero tinakbo ko pa rin po yung anak ko ng private hospital dahil hindi na po siya makahinga. Akala po namin doon na po matatapos ang lahat. Ngunit masinubok ng Diyos ang aming pananampalataya na palakasin pa dahil na-diagnose ang aming anak na may tubig sa baga. Nung nalaman po namin na kailangan niya ng operasyon sa lalong madaling panahon, nandun yung takot na baka hindi niya kayanin yung operasyon. Pero dahil mas malakas yung faith namin kay Lord, alam namin na hindi niya kami pababayaan. Sa sobrang hirap po maghanap ng hospital na bakante dahil lahat punuan na. Tinawagan na namin ng lahat ng ospital ngunit wala pa din. Nag-PM po ako kay Sis Jonah na nasa hospital po kami at in-invite niya po kami na manood ng Rays of Mercy Healing. Nag-request din po ko na ipagdasal ang aking anak dahil nangangailangan na po ng agarang operasyon. Wala po kaming tigil magdasal. Nabigyan niya kami ng guidance at makahanap kami ng ospital. Umabot sa 2 araw na halos ikutin na namin ang south area para lang malipat ang aking anak. Pakiramdam ko bigla na nadinig niya ang aking panalangin. Nabigyan ng ospital ang aking anak. Nailipat po namin ang anak ko sa mas malaking ospital at doon po ay agaran po siyang naoperahan. Tinapat po ako ng doktor na hindi nila sigurado kung makakaya ba ng anak ko ang operation. Pero wala na po akong ibang nasabi kundi inaakit ko na lahat sa Diyos. Pinagpapasalamat ko na lang po kung ano yung ibigay niya sa aking blessing. Pinagpapasa Diyos ko na lang po lahat ng sobrang bigat na ng pakiramdam ko na nakikita ko nasasaktan ng anak ko. Habang sa operation room, pinagdadasal ko siya. Halos lahat ng kaibigan ko, kamag-anak ko, hiningaan ko na ng dasal. Isang milagrong pangalawang buhay ang binigay ni
Lord, sa aking anak, nagpapasalamat ako unang-una sa Diyos na hindi niya kami pinabayaan simula umpisa hanggang dulo. Sa Race of Mercy Healing na aking napanood, lalo na kay Brother Rene Tumang. Papasalamat po ako sa tumulong pinansyal sa Friends of Divine Mercy Communities, lalong-lalo na kay Sis Jonah at kay Sister Mila. Thank you, Divine Mercy, at thank you po sa lahat. God bless you all. Hello friends! Dalangin ko na lahat ng ating mga panalangin ngayong araw ay tunay nating makamtan sa awa ng Diyos at sa panalangin ni Santa Faustina. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayong araw ay tungkol kay Santa Faustina Kowalska, the Secretary of God's Mercy and Apostles of Mercy, bilang great intercessor nating mga Katoliko. Isa sa napakalaking grasya ng Diyos na mayroon tayong sa ating pananampalatayang Katoliko ay ang pagkakaroon ng mga santo na alam natin na sila ay tunay na kapiling ng Diyos sa langit na nagdarasal para sa ating lahat. At ito ay tunay na mababasa natin sa Bible. Sabi nga sa Ephesians 6:18, "Pray at all times in the Spirit, with all prayer and petition, appealing to all the saints to intercede with you." Sister Faustina's principal task was to pass on to the church and world the message of mercy, a summary of biblical truth of God's merciful love for every human being, and a calling to all of us na dapat nating ipagkatiwala sa Diyos ang ating buhay at upang aktibong mahalin natin ang ating kapwa. Saint Faustina is a gift of God to our time, a gift from the land of Poland to the whole church. She was richly endowed by God with extraordinary graces, such as a great apostle of God's mercy, a dispenser of God rich in mercy, an advocate of the suffering souls in purgatory, and an intercessor and the strength of the sick and the suffering. Maliban dito, gusto kong maunawaan at mabatid nating lahat ang definition ng mercy ni Lord para mas lalo nating maintindihan kung ano ang lagay natin bilang tao na nagdarasal na humihingi ng awa sa Diyos. The definition of mercy is undeserved love, and it was from the cross that man got the greatest undeserved love of all, which is divine mercy. Kaya mga kapatid, ang pagkapako at pagkamatay sa krus ni Jesus ay mapapatunayan ang mapait na sinapit niya dulot ng mga kasalanan na ginawa ng lahat ng tao. Kaya kung tutuusin, wala tayong pwedeng ipagmalaki o karapatan na humingi sa Diyos. Pero, dahil sa matinding pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, na naig ang mercy ng Diyos laban sa hustisya na pwedeng igawad sa atin para sa isang makatarungang Diyos. That is why Saint Faustina made a way of light out of intercession, seeking undeserved love through her intercession, through her sufferings and prayers for the sick of sinners, for the church, for her country, and for the whole world. Throughout her diary, makikita mo ang isang espesyal na pag-aalala niya para sa mga miserable, naghihirap, sa mga kaluluwa sa purgatorio, ngunit higit sa lahat para sa mga namamatay. Ngayon po, ituturo ko sa inyo ang panalangin upang makamtan natin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin ni Santa Faustina. Pwede nyo po itong i-screenshot sa inyong mga cellphone para mayroon po kayong copy, o di naman kaya i-search natin sa Google. Ngayon, ito po yung prayer. Prayer to obtain grace through the intercession of Saint Faustina. O Jesus, you inspired Saint Faustina with profound veneration for your boundless mercy. Grant me through her intercession, if it be your holy will, the grace for which I fervently pray.
So dito pong portion na ito, pwede na tayong humiling ng ating mga kahilingan. My sins render me unworthy of your mercy, but be mindful of Saint Faustina's spirit of sacrifice and self-denial, and reward her virtue by granting the petition which with childlike confidence I present to you through her intercession. And then dadasalin po natin ang one Our Father, one Hail Mary, and one Glory Be. And then Saint Faustina, pray for us. Okay po? Isa rin sa mga ginagawa ni Santa Faustina ay ang ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga dying sinners, lalo na yung mga biglaang namamatay at talagang pinaglalaanan niya ng oras bawat araw para ipagdasal sila. Ayaw niyang mapahama kahit isang kaluluwa na mapunta sa impyerno. Kaya sabi sa Diary 873, siya ay nanalangin sa ating Panginoon na lahat sana ng kaluluwa na mamamatay sa araw na yon ay hindi mapunta sa impyerno, kahit sila pa ay may mabigat na kasalanan. Sabi niya, Jesus, I beg you by the inconceivable power of your mercy that all the souls who will die today escape the fire of hell, even if they have been the greatest sinners. Kaya anong sagot po ng ating Panginoon sa kanya? My beloved daughter, you have come to know well the depths of my mercy. I will do what you ask. Know that you have asked me for a great thing, but I see that this was dictated by your pure love for me. That is why I am complying with your request. So dahil nakita ni Jesus na ang ipinagdarasal ni Santa Faustina ay bunga ng kanyang wagas na at busilak na pagmamahal sa kapwa at sa Panginoon, kaya ang sabi ni Lord, I am complying with your request. Friends, isa lang yan sa mga napakaraming ipinanalangin ni Santa Faustina na talagang tinugon ng Diyos. Mga kapatid, bago ako magtapos, gusto kong ma-realize nating lahat ang mensahe ng Diyos sa biyaya na meron sa buhay ni Santa Faustina. Itinuturo sa atin yon ng Diyos na ikaw mismo kapatid, tayong lahat ay pwedeng tugunin ng Diyos. That if our soul is in grace, there is nothing that you cannot pray to the Lord for. Kapag tayo daw ay tunay na mananahan sa grasya ng Diyos at sundin lagi ang kanyang kalooban, walang panalangin na hindi maaaring tugunin ng Panginoon. Kaya salamat sa Diyos. Thank you, Divine Mercy. Thank you for the gift of Saint Faustina to be our great intercessor. Maraming salamat po sa inyong lahat. May the prayer of our hearts through the help of the intercession of Saint Faustina ay talagang ipagkaloob sa inyo ng Diyos. Thank you and God bless us all. Purihin natin at pasalamatan ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang banal na awa, sa mga pagpapalang tinatanggap natin. Kahit po meron po tayong crisis pandemic, patuloy po natin siyang nararanasan ang kanyang kabutihan sa ating lahat at sa ating buong pamilya. Pag-uusapan po natin sa araw na to, the hour of great mercy. Ito na po yung oras ng ating inaantabayanan. Dahil dito po natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya at kahilingan ay talaga naman pong hindi ang Panginoon sa ating lahat. Dahil kung ano ang ating paniniwala at tiwala sa Diyos ay sumusunod ang biyaya mula sa kalangitan para sa ating lahat. So brothers and sisters in Christ, simulan muna po natin. Bakit nga pa the hour of great mercy? 3 o'clock in the afternoon, ito po yung talagang bukas ang kalangitan. Pero kapag ikaw ay kami, sa matagal ng panahon, 30 years na po ang ating ministry, ay talagang lahat ng oras bukas ang kalangitan sa aming mga dasal, sa karaingan ng ating mga kapatid, sa mga problema ng ating mga kapatid, sa mga nag-ahanap sa ating Panginoon, sa nag-ahanap ng kagalingan, mga may sakit, ay talagang tunay po ang tiwala ng ating Panginoong Hesukristo. So brothers and sisters in Christ, this is now the hour of great mercy for the whole world. Sabi niya, Diary 1:320,
This is the hour of great mercy for the whole world. I will allow you to enter into my mortal sorrow. In this hour, I will refuse nothing to the soul that makes a request of me in virtue of my passion. No, yung virtue ng kanyang passion, yung sakit at hirap para lang tayo'y maligtas. At hindi lang kaligtasan, kabuuan na ng buhay. Pag sinabing kaligtasan, buong buhay. No, hindi ka lang naman nililigtas pababayaan ka na ng Diyos. Talagang inaalagaan tayo, kinakalinga tayo ng ating Panginoon. So brothers and sisters in Christ, muli, ito po yung hour of great mercy. Pag-usapan po natin ang ating mga tatalakayin na talaga pong punong-puno ng grasya, punong-puno ng kabanalan, punong-puno ng kabutihan, punong-puno ng pagmamahal. Sa Diary 401, ang sinasabi rito, I am granting them not only necessary graces, but special graces as well. I understood that the Lord would call them to a greater union with Him. Greater union, mga kapatid, yun lang naman ang gusto ng Ama. Kasi tatay natin siya. Siyang author ng buhay. Siyang naglikha sa atin. At ang sabi ni Sister Faustina, I rejoice immensely that such great love in our family. So meron pa po tayong oras sa inyong pamilya kung sakasakali man dumating na talagang hindi pa naman nakatutok ang inyong mga ibang mga mahal sa buhay, ay sabihin nyo kagad, ay balikan kagad ang ating programa sa gabing ito. So brothers and sisters in Christ, ang sabi dito sa Diary 303, great love can change small things into great ones, and it is only love which lends value to our actions. Ang sabi po, mahusay na pag-ibig lang ay maaaring baguhin ang maliliit na mga bagay at ito'y pinapahusay, dinadalisay. Ang pag-ibig lamang ang nagbibigay ng halaga sa ating mga kilos. Kasi po, pag kumilos ka na walang pag-ibig, walang saysay. No, pag kumilos ka, nagdarapog, walang saysay. Pag kumilos ka just for the sake of gagawin ko lang, pero wala talaga, hindi galing sa puso, ang sabi diyan, yung pag-ibig lamang ang nagbibigay ng halaga sa lahat ng ating ginagawa. Kaya nga po siguro, dahil marami po talagang tumutungo sa ating programa, padami ng padami, palaki ng palaki ang ating programa kasi wala pong puknat ang pagmamahal ng ating ministry sa ating mga kapatid. Tuloy-tuloy po ang ating mga dasal. So, ang inihingi natin, protection, mga kapatid. Ano yung protection? Ngayon lang ba? Hihingin natin ng total protection ng Panginoon sa ating lahat. Kasama, ulitin ko, yung ating buong pamilya. Ang sabi rito, God has promised a great grace, especially to you and to all those who will proclaim my great mercy. I shall protect them myself at the hour of death as my own glory. And even if the sins of soul are as dark as night, when the sinner turns to my mercy, He gives me the greatest praise and is the glory of my passion. When a soul praises my goodness, Satan trembles before it and flees to the bottom of hell. Napakaganda po ng nakasulat dyan, nakatala, I shall protect them myself. No, even at the hour of death. At sa araw-araw na tayo'y namumuhay sa mundong ito as my own glory. At ito pa, even if the sins of soul as dark as night, kahit na talagang madilim na ang ating kaluluwa, when the sinner turns to my mercy, He gives me the greatest praise and is the glory of my passion. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Purihin at pasalamatan natin ng Panginoon. Kaya sa gabi ito, kapatid, protectioningin mo, kailangan nating lahat yan, no? Sa lahat ng bagay. Against Satan, of course, at sa iba't ibang mga hindi natin gustong mangyari sa ating buhay. Ano pa ang ating hihingin? Mamaya sa ating dasal, ang kapangyarihan ibubuhos ng Panginoon. Provision. Naku po, ito po talagang
nakalulunos po talaga ang sitwasyon natin all over the world. Eh, dito lang sa Pilipinas, ang dami pong saradong mga businesses. Ang dami na talagang nangalugi, ang dami na talagang nawalan ng mga hanap buhay, domino effect. No, wala na pong walang mapasukan, pero ang Diyos ang may hawak po ng lahat ng bagay. Ang Diyos nakakalam, ang Diyos ang pinakamarunong sa lahat. Lahat ng karunungan ay galing sa Diyos. Magtiwala ka lang, kapatid. Kayang baguhin ng Panginoon, kaya tayong i-bless lahat ng mga talagang lumalapit sa puso ng ating Panginoon. Sa Diary 1578, anong sabi riyan? I will provide them with everything they need to attain sanctity. Lahat ng ating pangangailangan. The graces of my mercy as drawn by means of one vessel only. And that is trust. Kaya pag nakita natin yung image ng divine mercy, nakalagay diyan, Jesus, I trust in you. Yun po yung hinihingi niya. The more a soul trusts, the more it will receive. Souls that trust boundlessly are a great comfort to me because I pour all the treasures of my graces into them. Ibubuhos ko sa kanilang lahat ng mga kayamanan ng aking mga biyaya. Naku po mga kapatid, siksik, liglig, umaapaw sa panahon na talagang hindi natin inaasahan at parang mahirap paniwalaan dahil crisis po talaga tayo. Hindi naman po totoo ang sinasabi ng maraming mga politicians na talagang ang bansa natin ay kaya nilang iamat. Wala lahat yan. Hindi po totoo lahat yung mga pangako na yan kasi nakita nyo, pag ginusto ng Diyos, wala lahat mangyayari, kaya lahat, baliktarin ng Panginoon. Sa Diyos na tayo magtiwala mga kapatid. Magbalik loob tayo sa ating Panginoon. God will provide. So ano pa? Healing. Yun po, marami po tayong mga COVID patients. Alala po yung mga kamag-anak, alala yung mga asawa, kapatid, mga nanay. Talaga po ang dami pong nangyayari at yung pinakamasakit minsan, 3 sa pamilya, minsan 4 sa pamilya. Kasama po kayong lahat sa aming mga dalangin. Lahat po nang nagkaroon ng prayer request, lahat po kahit hindi po kayo nakapag-prayer request sa amin, ikaw ngayong nakatutok mula sa iyo, ikaw direkta ka na magre-request kay Lord sa oras na to dahil ang Panginoon ay hindi ka pababayaan. Bakit? Nasa Race of Mercy Healing Online ka na punong-puno ng mga pagpapala, biyaya, miracles and wonders since day 1 ng COVID hanggang ngayon. And for 30 years, hindi tayo pinapabayaan sa ating mga paglilingkod para magkaroon ng kagalingan ng ating mga kapatid. Matthew 4:23, Jesus went through Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. Tunay nga, mga kapatid, among all the people, He heals them all, lahat ng lumalapit sa Panginoon. Ikaw, ngayon, yung mga may sakit ngayon na nakatutok, huwag kang mag-alala. Yayakapin ka at yayapusin ng Panginoon. Ipapatong ang kamay ng Panginoon mula sa iyong ulo at ikaw ay gagaling. Maraming makakalaya. Muli, sa special day na to, ang pagpapagaling ng bawat sakit at karamdaman, ang Diyos ang siyang may hawak. Siya ang pinaka-doktor ng lahat. Wala nang ihigit pa. Pag samasamahin mga karunungan ng ating mga kapatid na mga frontliners, mga doktor, ang pinaka-doktor ng lahat, ang ating Panginoon. Pag ginusto niya, lahat ay posible. Purihin at pasalamatan natin ang ating Diyos na buhay. Diary 1329. Anong sinasabi rito? This is the hour of great mercy for the whole world. Ulitin ko lang, dun sa umpisa, I will allow you to enter into my mortal sorrow. In this hour, I will refuse nothing to the soul that makes a request of me in virtue of my passion. Ayan na po, suma total, nandyan na, nakasulat.
Ang ating pinag-uusapan, the hour of great mercy, the virtue of my passion, kabutihan ng aking pagkahilig sa sakit at hirap para sa kaligtasan, para sa kagalingan, para sa kabubuti ng bawat isa sa atin. This is now the greatest hour na dumating sa ating lahat dahil ang kalangitan ay nakabukas sa mga sumusubaybay at nagtitiwala sa ating Panginoong Jesus. So brothers and sisters in Christ, ito po yung oras na muli para maranasan natin, ma-experience natin ang dakilang himala ng ating Panginoon. Ito po yung ating inihiling sa ating Diyos. Kaya tayo mihiling dahil naniniwala tayo. Kaya tayo nagdadasal dahil sinasagot niya tayo. And this is now our vehicle, the Race of Mercy Healing Online. Hindi po natin kaya ng bilangin ng napakaraming gumaling. At ngayon, tayong lahat ang hingin natin, yung buong pamilya magkaroon ng provision, yung buong pamilya magkaroon ng protection, yung buong pamilya magkaroon ng healing. Yung pong protection na hingin natin, na hanggat mayroong virus yan, hanggat nandyan yung COVID-19 and yung lahat ng mga virus na naririyan, hingin na natin, lukuban na tayo ng kanyang kabanalan. Hanggat nandyan yan, hindi tayo tatamaan. Kapatid, lumapit ka lang sa Diyos. Lumapit ka lang, magtiwala ka. Lalo tigit siguro, nandito lang kami. Ang dami na pong sumama ngayon sa ating ministry. Dahil napatunayan nila ang kadakilaan ng Diyos. Ngayon ay nagmi-mission na rin. Ang ating community ay talagang tuloy-tuloy na pong misyon sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ng mundo. Sama-sama po tayo. So, ito mga kapatid, tayo po ay hihingi ng kagalingan sa ating Panginoon. O Diyos Ama, kami pong lahat ay biyayaan mo sa aming mga dasal, sa aming mga kaya na mga hinihingi sa iyo. Wala nga pong imposible sa iyo dahil ikaw po ang may akda ng buhay. Ikaw ang may gawa ng lahat ng karunungan. Galing sa iyo lahat, O Diyos. Lahat ng creation. Hinihiling namin, Lord God, sinasama namin ng mga frontliners, mga doctors. Kaya talaga pong napakahirap ng kanilang kalagayan ngayon. Balutin mo po sila ng pagmamahal din sa kanilang mga pasyente, Lord, sa kanilang mga binabatayan. Dagdagan mo pa po ang kalakasan nila, doblehin po po ang kalakasan ng aming mga kapatid ng mga doctor, nurses, at lahat ng mga frontliners. Biyayaan mo po sila, maramdaman nawa nila ang iyong pagmamahal, O Diyos. At ngayon din, O Lord God, hinihiling din namin lahat ng mga pasyente na ngayon all over the world, sinasama na namin lahat ng mga may sakit, Lord. Maawa na po kayo sa amin. Let your race of mercy, Lord God, be upon us. Yakapin mo kami ng iyong kabutihan, ng iyong kabanalan. Patawarin mo na po kami sa aming mga sala. At naway manumbalik na ang pagtakbo ng normal na buhay sa aming pamumuhay, O Lord God. Hindi lang kami, Lord. Lahat po ng iyong mga anak. Anak mo kaming lahat. Kaawaan mo ang bawat isa sa amin. Ipatong mo iyong kamay sa aming mga ulo. At ang lahat ng mga sakit ay pawiin mo, Lord God. At mabilis na manumbalik ang aming kalakasan. At muli aming Panginoon, ang iyong banal na tubig at dugo na dumadaloy mula sa iyong puso, Lord God, ang siyang maghuhugas ng aming mga sala at siyang magpapalakas sa amin at siyang magpapagaling sa amin, O Diyos. Let the race of mercy, that race, Lord God, mula sa iyong puso, ang siyang yayakap sa lahat ng mga may sakit, ang siyang yayakap sa lahat ng may mga iyak, Lord, mga kahilingan na hindi kayang gawin ng nisi naman sa amin. Mula lang sa iyo, Lord God. Naway ang iyong kabutihan ang siyang bumalot sa amin at pagharihan kami ng iyong kadakilaan.
Muli aming Panginoon, lahat kami na tumututok ngayon, lahat ng naniniwala ngayon, lalo tigit Lord, lahat ng mga umiiyak ng dahil sa kanilang mga anak, pamilya, kaibigan, ng mga may sakit. Kawaan mong bawat isa sa amin, Lord God, at naniniwala kami, hindi mo kami pababayaan. Dahil kami laging darakila sa iyo, maglilingkod, at lahat ng ipagkakaloob mo sa aming buhay ay gagawin namin araw-araw. Uubusin namin ang bawat lakas na ibinibigay mo sa amin sa isang araw, Lord God. At alisin mo sa amin yung sobrang, yung pagod, lagi kaming on the go, Lord God. Laging ang puso namin na nagtutulak sa amin upang kami maglingkod. At ganun din ang aming mga kapatid ngayon na nakatutok ngayon, Lord God. Ang iyong banal na liwanag na nanggagaling dyan sa iyong puso mula sa tubig at dugo ang siyang magpapagaling, magpapalaya at magbibigay ng proteksyon sa aming lahat. In Jesus' mighty name, dear Jesus. Lahat ng aabutin ng aking kamay, Lord God, na ipinagdarasal sa mga oras na ito, mga kapatid. Taas ang inyong mga kamay at tanggapin ang biyaya at pagpapala, kagalingan, karaingan ninyo, lahat ng inyong inihiling tanggapin. In Jesus' mighty name, we pray and we trust that God is answering all our prayers. All of this we ask through the mighty name of Jesus, your Son, who lives and reigns through the power of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen and amen.
Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagtutok. At nawa hindi lang laging kapag kami special day kami, mga special program natin lahat naman ng ating gawain ay special. Kaya nga lang ngayon talagang hinihingi na natin yung talagang mga miracles and wonders kasi delikado ang panahon. Wala pong ibang pupuntahan sa mga oras na wala na tayo ibang pupuntahan sa panahon na nun at sa lahat ng panahon. Hindi po pera ang magpapatutak mo sa atin. Nakita natin, hindi kapangyarihan ng kahit na sino ang magbibigay sa atin ng magandang buhay. Wala na po yun. Ngayon, pinakita na ng Diyos ang lahat ng may hawak ng kailangan natin. Kaya mga kapatid, manalangin na lang tayo. Lalo na dito po sa Pilipinas, ipanalangin po natin ang ating bansa. Nawa sa susunod na eleksyon, ang Diyos ang pipili ng ating magiging presidente. Yung mabuti, yung may kababahang loob, yung talagang pinagpala, yung talagang may takot sa Diyos, at may kabaitan, at may pagmamahal sa kapwa. Ipagkakalob ng Diyos yan, my dear brothers and sisters in Christ. So again, mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagtutok. Please, huwag niyong kalimutan, i-share niyo po yung programang ito kasi makakatulong kayo sa mga may sakit, sa mga naghahanap kay Lord, at mga himala mararanasan ninyo. So brothers and sisters in Christ, huwag niyo pong kalilimutan, ito po yung programang Race of Mercy na punong-puno ng himala at pagpapala. Brothers, ikaw at ang iyong pamilya ngayon ay malaya na. Huwag mong kalilimutan, walang imposible sa Diyos. God bless, my friends.